Wala mga idol, ito na yung pagkain natin. Kasi ang hirap pag sumakit. Halos hindi ka makalakad, hindi ka makatulog. Kumikirot pag gabi. Pag hindi ako makainom ng gamot, hindi rin ako makatulog. Abangan nyo mga idol kung paano ba natin i-prepare mamaya ang ating pagkain. Bali. First time ng anak ko. Nataka. Taka. Morning guys. Good morning guys. Dulata. Dulata. Okay. Ito pala mga idol ang katawan ko bago ako magkaroon ng gout. Nung sa bar ko pa ako nagtrabaho. Kaya medyo bilog pa ako dito. Kaya nung nagsimula ng sumakit ang pa ako mga idol, naisipan ko na magbawas ng timbang para hindi na sumakit at nagiwas na ako sa kanin, tinapay at sa mga pasta. Ito mga idol, mag-prepare pala tayo ngayon ng pagkain natin. Bali, labanos, kating labanos at isang pipino. Nugasan ko muna. Bali, ito lang ang mga idolangan ako. Ang ginagawa ko sa loob ng halos isang buwan na pagbaba ko ng timbang. Focus ako sa pipino. Bali, ito na siya. Balat ko. Pagkatapos pipino naman, kahit gano'n lang kakapal ang gayat nito, walang problema sa kapal. Sa iba nga to, hindi natanggalan ng balat eh. Pero sa amin, tanggalan ko konti. Konti na yung tira ko. Sabi ko nga ito mga idol, pag wala akong kamote, kung mayroon akong kamote, bali kalahati lang pipino nilalagay ko. Pero kapag may kamote ako, pag wala akong kamote, binubuo ko ng pipino. Sakto lang saan, mabusog tayo. Ito sobrang dami na. Paras na to. Tabihan natin to. Sarap mga idol. Bali suka lang pala ang ilalagay natin. Sinong gamit ko. Ito na pala mga idol. Ito na yung pagkain natin. Na-prepare na. Kaya thank you Lord. Kaya tayo mga idol. Bali nung sa Japan ako, bali dalawang pa-check up ako sa doktor. Pakuha ako dugo. Natin kung gaano kataas ang uric acid ko. Pero hindi naman sobrang taas. Pero masakit talaga. Dinadaraw talaga ako ng arthritis na yan, na gout. Kaya ang dami kong gamot. Bago ako umuwi, pinadalan pa ako ng amo ko. Pang isang buwan na gamot. Halos na sa 60 piraso na tablitas. Hindi ko na nainom. Kasi simula nung bago ako umuwi, sinimulan ko ng tagalin ng kanin, tinapay at mga pasta. Hindi na siya ulit nagsakit hanggang ngayon. Pero kumakain pa rin ako ng mga karne, isda, gulay. Pag gulay, walang limit sa pagkain sa gulay. Basta gulay. Kahit isang malaking mangkok na yan, inuubos ko basta gulay. Iwas lang ako sa kanin. Bala pinalit ko sa kanin, kamuti at saging lang. At mga idol, alam ko marami sa atin na may mga ganitong sakit. Mahirap, hindi ka makatulog.
Labanos na ito mga idol. Sa kasuka lang. Itlog. Pero sa mga baguhan, medyo mahirap kainin to. Lalo tong labanos. Kasi ang labanos dito sa atin sa Pilipinas, medyo maano siya eh. Maanghang siya. Matapang. Hindi katulad ng labanos doon sa ibang bansa. Matamis. Pero sa atin medyo matapang. Nitib. Pero pag sanay ka na, wala na. Bali pag umaga, ang kinakain ko, minsan saging. 2 pirasong saging. Kung may gulay-gulay. Kung wala saging, kamuti. Kung wala kamuti, itlog. Bali dyan ang umikot ang pagkain ko. Tatlo na yan. Pero hindi lang puro ano ako, hindi lang ako puro diet o ang klaseng pagkain ng gulay. Samahan din natin ng exercise, jogging. Exercise tayo para medyo pangit kasi yung payat na mukhang may sakit eh. Medyo payat tayo pero healthy tayo, ano tayo ng masigla tayo. Diba kasi yung puro papayat lang, medyo may sakit pag tiningnan. Parang kulang sa papawis. Kaya mas maganda habang ginagawa natin to, medyo papawis tayo konti. Mas maganda tingnan. Ano to, pickles? Ano sa Tagalog to? Ano sa Tagalog? Tomato pickles. Medyo maasim. Sarap. Meron. Kung saan pa yun? Mali yung asawa ko, tinapay sa kanya. Kala ko dati mga idol, hindi ako papayat. Kasi medyo mataba ako eh. Tapos malakas ako kumain ng kanin. Grabe ako mag-kain ng kanin. Ano? Mga ilang cup nga ang kain ko? 3 cup. Bali kada kain ko ng kanin, 3 cup ako. Lakas ako sa kanin. Kaya nung tinigil ko ang kanin, pakunti-kunti, nahirapan ako. Ating gabi gumigising ako para magkain ng tinapay. Bali umaga, kanin, tanghali kanin. Kasi nagtatrabaho ako eh. Lumabas sa Japan. Pagka gabi, hapunan, tinapay ako. Pagka ating gabi na mga alas 11 na, alas 10, gutom na agad ako. Kaya kaya ko tinapay. Hindi ko siya kaya. Pero tuloy ko. Nakaya ko na siya. Bali nga kahit tanghalian ngayon, kaya kung kumain sa itlog lang eh. Tanghalian ko sa itlog lang. Bilis na mabusog. Hindi na bumalik sa sakit pa ako. Halos dati hindi ako makalakad yun. Nag-jogging na ako kasama ng anak ko. Pagkain talaga natin iwasan. Rice. Low carb tayo. Tatanggol sa akin mga idol. Hindi ko inatrasan. Basta gulay. Kataklase ng gulay. Ito lang bawal sa wala akong kinain na lahat kinain ko. Maliban lang sa kanin, pasta, yan, tinapay. Nagkontrol ako. Halos sa kanin hindi ako kumakain. Pasta. Binawasan ko. Parang yung kasi ang dahilan nung ba't masakit ang paa ko eh. Kasi nung doon pa ako sa Japan, tinitesting ko eh. Pag sumakit ang paa ko ang kabila, gumaling na siya ng ilang araw. Pag kumain ako ng kanin, bumalik ulit ang sakit. Tinigil, gumaling na naman siya. Kumain ulit ako ng maraming kanin, babalik ulit. Kaya ang pinapanood ko sa mga
cellphone ko, puro gout. Gout arthritis. Mga comment din nabasa ko. Kaya hanggang sa may nag-comment na iwasan daw ang kanin. Sinunod ko naman. Hanggang ngayon iniwasan ko na. Masyadong mataas ng sugar. Matagal na pala ako may gout. Pero ngayon lang siya ngayon siya sumakit ng halos 1 month na tuloy-tuloy. 2 pa ako pang apektado. Kaya pinilit ko talaga na bawas ang timbang ko. Tapos iwas talaga ako sa number 1 sa alak. At sa mga bawal. Kasi nagpa-check up din ako sa Japan at yun ang advice ng doktor. Kaya nahirapan talaga ako sobra. Dahil 2 pa nang apektado. Pagkatapos ng isa na naman, balik lang. Kaya, nagbawas ako ng timbang, bawas low carb. Yun. Sa awa ng Diyos, hanggang ngayon, hindi na ulit sumakit. Wala na. Kaya, tinutuloy ko lang yung yung ganong klase ng pagkain. Kasi ang hirap pag sumakit. Halos hindi ka makalakad, hindi ka makatulog. Kumikirot pag gabi. Pag hindi ako makainom ng gamot, hindi rin ako makatulog. Sobrang sakit talaga. Kaya, grabe. Ang hirap. Tapos, everyday ako black coffee na walang asukal. 3 times a day, minsan 4 times a day ako nagiinom. Kaya, yun lang. Tuloy-tuloy ko lang. Hanggang sa ngayon.